Lahat tayo ay merong iba't ibang goal sa buhay. Posibleng goal mong maging piloto, engineer, doktor, business owner at maging top student. Kahit ano pa yan, sa huli, gusto nating maging successful at maabot ang ating mga pangarap. Kahit magkaiba tayo ng mga gusto, magkapareho tayo ng intensyon. At yun ay ang magtagumpay at makamit ang mga bagay na ating hinahangad. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 mahahalagang aral sa librong The One Thing bilang isang guide kung paano magtagumpay. Ang librong ito ay sinulat ng dalawang entrepreneurs na sina Gary Keller at Jay Papasan. Si Gary Keller ay ang nagmamay-ari ng Keller Williams, ang pinakamalaking real estate franchise sa Amerika. At si Jay Papasan naman ay ang Vice President of Publishing ng Keller Williams. Ang librong ito ay unang na-publish noong April 1, 2013. Nakapagbenta ito ng millions of copies at naging bestseller sa New York Times, The Wall Street Journal, USA Today at Amazon.com. Nakatanggap pa ito ng 12 book award at na-translate sa 26 na lingwahe. Marami ng mga tao ang nabago ang pananaw sa buhay dahil sa mga aral ng librong ito. Kaya naman I highly encourage you na panoorin ang buong video at ilista mo rin ang mga mahahalagang aral. So kung handa ka na, simulan na nating talakayin ang unang aral. Lesson number 1. Focus on the one thing. Ano ba ang ibig sabihin ng one thing at bakit ito mahalaga? Ang one thing ay isang principle na ang ibig sabihin ay mag-focus ka sa pinakamahalagang bagay o gawain na mayroong malaking impact o relevance sa pagkamit ng iyong goal. Isa itong skill na dapat mong matutunan para maiwasan mong maging distracted at makonsume ng mga gawain na walang kinalaman sa iyong goal. Halimbawa, kung goal mong makaipon ng sapat na pera sa susunod na 6 na buwan, ano ang one thing o pinakamahalagang bagay na kailangan mong gawin araw-araw para matupad mo ang iyong goal? Siguro ay gagawa ka na ng budget para maiwasan mo ang paggastos ng sobra, o di naman kaya ay maghanap ng ekstrang mapagkakitaan. Ang dalawang options na ito ay pwede mong magamit sa iyong pag-iipon. Nasa iyo na yan kung alin ang gagawin mong priority base sa kung ano ang naaangkop sa iyong sitwasyon. Ang mahalaga ay alam mo ang iyong one thing o bagay na dapat mong pagtuunan ng atensyon. Kung lahat tayo ay parehong may 24 oras araw-araw, bakit yung iba sa atin ay mas productive kahit nagtatrabaho tayo sa parehong kumpanya? O bakit yung ibang negosyante ay mas profitable kahit sa parehong industry pa kayo nag-ooperate? Bakit kaya sila mas successful, nagpo-produce ng magandang results at mas kumikita ng malaking halaga? Ano kaya ang sekreto nila kung bakit parang mas pumapabor sa kanila ang panahon? Ang sagot dyan ay makikita natin sa kanilang approach sa pag-abot ng kanilang goal. At yun ay nakafocus sila sa kanilang priority o one thing. Sa halip na hahati-hatiin nila ang kanilang atensyon at oras sa maraming bagay, nakafocus lang sila sa kung ano ang pinakamahalaga. Ang results na iyong nakukuha ay palagi ang bumabase sa kung saan ka nakafocus. Kaya siguraduhin mo na nakafocus ka sa tamang bagay. Akala kasi ng karamihan na kapag meron kang goal na gustong maabot ay kailangan mong maging busy. Kailangan mong punuin ang iyong to-do list, mag-multitask, gawin ito, tapos gawin yan at magtrabaho ng mahabang oras. Kaya ang resulta, nawawalan na sila ng focus at motivation na magpatuloy sa pag-abot ng kanilang goal. Alam nating lahat na limited lang ang ating oras at energy. Kaya sa halip na gagamitin natin ito sa maraming bagay na posibleng distractions at stress lang ang maidudulot, gamitin na lang natin ito para mag-focus sa mga gawain na maghahatid sa atin patungong success. Lesson number 2. The Domino Effect. Ayon sa sinabi ng author, creating extraordinary results is all about creating domino effect in your life. Katulad ng domino, kapag tinulak mo ang unang piraso ay sunod-sunod nang matutumba ang mga nakahanay na domino hanggang sa huling piraso kahit hindi mo ito ginalaw. At parang ganito rin ang pagkamit ng ating goal. Kapag alam mo kung ano ang unang domino o pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin at tinatrabaho mo ito araw-araw, ang mangyayari ay magko-compound ito at magbubunga ng malaki sa hinaharap. Ang pagkamit ng tagumpay ay hindi yan overnight na nangyayari. Yan ay resulta ng ating mga dedikasyon at pagsusumikap araw-araw. At syempre kasama na rin dyan ang konting swerte. Ginawa mo ang tamang bagay ngayon, tapos sinundan mo pa ng maraming beses hanggang sa mag-build ito ng momentum at makuha ang resulta na gusto mo. Ang mga taong nakikita nating expert ngayon sa isang bagay, ang kanilang mga kaalaman ay resulta yan sa pag-aaral ng mahabang panahon.
Ang mga taong skillful ay na-develop nila ang kanilang skill over time. At ang mga taong maraming pera, resulta rin yan ng kanilang pag-iipon at pag-i-invest ng mahabang panahon. So kung ang sikreto kung paano umunlad ay kailangan mo lang mag-focus sa isang bagay, paano mo naman malalaman kung tama ba o mali ang bagay na iyong ginagawa? Ang sagot dyan ay ang focusing question. Lesson number 3. The focusing question. Ayon sa sinabi ng American writer na si Mark Twain, the secret to getting ahead is getting started. Kapag meron kang goal, kailangan mong magsimula at trabahuin ang mga bagay na merong kinalaman sa pagkamit ng iyong goal. Pero alam na natin itong lahat. Ito ang obvious at common sense na parte. Ang challenging na parte ay paano natin malalaman kung nagsisimula ba tayo sa first domino o kung tinatrabaho ba natin ang tama at mahalagang bagay. Ang focusing question ay ang magbibigay sa iyo ng guide kung paano i-align ang iyong mga priority sa buhay. Ang focusing question ay ito: what's the one thing I can do such that by doing it, everything else will be easier or unnecessary? Kailangan mong itanong ito sa iyong sarili from time to time para makagawa ka ng mabuting desisyon dahil ang quality ng mga sagot na ating nakukuha ay nakabase yan sa quality ng ating mga tanong. Sa bawat pangyayari, marami tayong mapagpipilian kung ano ang pwede nating gawin. Meron tayong iba't ibang response at mga desisyon. Pero hindi lahat ng desisyon ay magkapareho ng resulta. Yung iba ay maganda lang sa una, pero meron palang kapalit na problema sa huli. Samantalang yung iba naman ay parang wala lang epekto sa una, pero merong magandang maidudulot. Ang focusing question ay ang magbibigay guide sa iyo sa paggawa ng mabuting desisyon. Ito ang magbibigay sa iyo ng direksyon kung paano abutin ang iyong goal sa hinaharap at kung anong mga bagay ang dapat unahin at bigyan ng focus sa ngayon. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, kung merong isang bagay na magbibigay ng magandang impact sa quality ng aking buhay sa hinaharap, ano kaya ito? Lesson number 4. Time block your one thing. Katulad ng sinabi ko kanina, ang tagumpay ay hindi yan overnight na nangyayari. Yan ay bunga o resulta lang ng ating mga mabuting desisyon araw-araw. Halimbawa, kung nag-e-exercise ka ng 3 beses sa isang linggo, kumakain ng masustansyang pagkain at nagpapahinga ng sapat na oras araw-araw, ang resulta niyan ay malusog na pangangatawan. Hindi mo masasabing tsamba lang ang ganitong resulta dahil alam mo na naka-align ang iyong mga desisyon sa goal na gusto mong maabot. Ang resulta na iyong nakukuha ay nakadepende yan sa kung paano mo gagamitin ang iyong oras. Kapag nasagot mo na ang focusing question, gamitin mo ang time blocking method. Maglaan ka ng at least 4 na oras araw-araw para trabahuin ang iyong one thing o bagay na magbibigay ng magandang impact sa iyong buhay. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang pinakamahalagang bagay na kailangan mong matapos ngayon at maglaan ka ng sapat na oras para trabahuin ito. Ang kagandahan sa time blocking method ay maiiwasan mo ang mga distraction at magiging intentional ka rin na trabahuin ang iyong one thing. Tandaan mo na ang pinakamahalagang appointment mo araw-araw ay ang appointment mo sa iyong sarili. Kung gusto mong maging productive, alamin mo ang iyong priority at gamitin mo ang time blocking method sa paggawa ng mga plano at para matapos mo ang mga bagay na dapat matapos. Lesson number 5. Follow the path of mastery. Kung gusto nating makamit ang mga hindi pangkaraniwang bagay, kailangan nating magsumikap at iwasang gawin ang common na ginagawa ng karamihan. Maging committed ka na paghusayan ang iyong mga ginagawa. Gamitin mo ang oras na iyong inilaan araw-araw para gawin ang mga bagay na kailangan mo sa pag-abot ng iyong goal at galingan mo palagi. Kailangan mo ring maging humble. Intindihin mo na kahit meron ka ng alam sa isang bagay, marami ka pang dapat matutunan. Ika nga ng sinabi ng author, mastery means you're a master of what you know and an apprentice of what you don't. Sinabi rin niya na ang mastery ay isang proseso at hindi destinasyon. Kaya kung ano man ang ginagawa mo ngayon, galingan mo palagi. Dahil isa yang opportunity para matuto at mag-improve. Huwag mong madaliin ang resulta. Mag-focus ka lang sa isang bagay ngayon at Diyos na ang bahala kung ano ang ibibigay niya sa iyo. Ayon sa nagawang pag-aaral ng psychologist na si K. Anders Ericsson noong 1993, ang average na oras na inilaan ng mga taong naging master sa napili nilang larangan ay 10,000 hours. So kung ang iyong time block ay 4 na oras, 5 days a week o 250 days sa isang taon, aabutin ka ng 10 taon bago mo ma-hit ang 10,000 hours.
Kaya napakahalagang i-adapt mo ang mindset ng isang master dahil lahat ng achievements ay dadaan sa isang proseso. In conclusion, kapag meron kang goal, kailangan mong i-divide ito at simulang i-align ang iyong priority. Gumawa ka ng domino effect o trabahuin mo one thing at a time ang mga bagay na merong magandang impact sa pag-abot ng iyong goal. Mag-focus ka lang sa isang bagay at maglaan ka ng sapat na oras dito araw-araw. At habang nasa proseso ka, maging passionate ka at galingan mo palagi ang iyong ginagawa. Base sa mga aral na tinalakay natin ngayon, ano ang iyong mga natutunan? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang video. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.